Yun. Thank you, Ate Rosnel, for that opening prayer. So, ito na. Last chapter na tayo ng Ephesians. Medyo natagalan tayo matapos, no? Kasi ang daming mga nangyari. Pero, hindi naman, lagi naman nasa tamang oras ang Panginoon. Yan. So, isa siguro sa mga central message, kung nabasa nyo na yung buong chapter 6, if hindi nyo pa nabasa, even after this, I encourage you na basahin yung Ephesians chapter 6. Actually, isa to sa mga favorite ko na chapter sa Bible kasi punong-puno siya. Ang dami niyang content. Actually nga, I'm planning na mag 5 to 6 pointers. Pero sabi ko, baka anong oras na tayo matapos. Kasi sobrang daldal ko. Pero I encourage everyone kung hindi nyo pa nababasa, even pagkatapos nito, I encourage you to read it on your own and then mag-notes kayo because alam niyo kung bakit isa sa mga favorite ko tong verse, isa sa mga paborito kong chapter because yung chapter 6 kasi ng Ephesians, parang for me the central message here is yung central message kasi ng Ephesians for me ay parang nagpapakita siya how incapable we are. And yung life na meron tayo, even as a Christian, ay hindi siya, paano ko ba sabihin? Hindi lang siya kung ano yung nakikita natin dito sa mundo. But there is always a spiritual battle spiritual warfare na dinadanas ng mga bawat mananampalataya. Amen? And it just shows na ang message talaga ng Christianity is not about self-acceptance, it is not about self-encouragement. Ayun kasi ang akala ng iba na dahil Christian ka, kaya mo yan, galingan mo. Parang ganun yung pagkakaunawa ng iba when we talk about Christianity na galingan mo, baitan mo, sipagan mo. Parang all of these things that you can do for God so that He can accept you or love you. Yun yung idea ng iba. Pero if you look at the message of the gospel, if you look at the message of the Bible, from the very beginning up until the very end, the very plan of God is to show us that we are all incapable, na hindi talaga natin kaya. Na to look at ourselves na we need a savior, we need someone to help us, and tayong lahat ay wala tayong kakayanan on our own. We can do all of the efforts, we can be the most disciplined person, we can be the kindest, we can be the smartest. Pwede tayong maging lahat ng mga bagay na yun, maging ganun yung mga karakteristik mo, yet you still fail because at the end of the day, hindi lang siya tungkol sa kaya mong gawin, kundi kung ano yung kayang gawin ng Lord sa buhay mo. Naunawaan niyo ba yung point ko? Na apart from the Lord, apart from Him, we can do nothing. Apart from God, wala tayong kakayanan to save ourselves. Apart from God, we have no capabilities para tulungan ang ating mga sarili. Siguro in a sense, pwede nating tulungan ang ating mga sarili temporarily. But at the end of the day, you know na bawat isa sa atin napapagod. Tama ba? At the end of the day, all of us fail, all of us ay napapagod, bawat isa sa atin nababurn out, bawat isa sa atin sometimes meron tayong mga inconsistency and I think yun yung for me, sa iba parang sobrang flawed no, characteristic natin. Pero I think that is the beauty of grace. That is the beauty of the love of the Lord. That is the beauty of God yung pagsusustain sa atin ng Lord. Kasi despite na we are weak, despite that we are inconsistent, despite that we are incapable, despite na meron tayong mga kakulangan sa karunungan, kakulangan sa kakayanan, we have a very big God who is able to help us. Meron tayong Diyos na handang tumulong sa atin. Kasi at the end of the day, hindi mo kaya na mag-isa. You need God, you need someone to help you to live a life na pinapamuhay natin, especially as a Christian. Amen? Amen yun. Intro ko lang. Yan. Kasi yun talaga yung name-meditate sa heart ko habang pinabasa ko tong chapter na to na, o nga no, hindi naman talaga natin talaga kaya to serve God, to love one another. Lahat ng mga nire-require sa atin ng Lord, lahat ng mga kinocommand sa atin ng Lord, we cannot do it on our own. But with the help of God, with His help and with His grace and with His sustenance, is nagagawa natin lahat ng mga bagay na pinapagawa niya and also with the help of the Holy Spirit. So yon, if we look at the overall message of Ephesians chapter 6, ang isa sa mga central message dito is believers must live
obediently in relationship and stand strong in spiritual warfare by relying on God's power, armor, and prayer. So pinapakita dito kung paanong lahat, even our relationship, even our obedience with God, even our relationship with other people must be anchored to our relationship sa Kanya and must be anchored to God's power. Amen? And I think that's the very essence of this message na we need to rely on God. Kailangan natin maging dependent sa Panginoon. Kailangan nating maging someone na kayang maging mahina, maging vulnerable sa harapan ng Panginoon and really ask God's guidance, God's wisdom, and God's power to work in our life. Amen? So yon, let's move to our point number 1. Sino pong gustong bumasa? Anyone? Yan, kasama pala natin si Casey, si Jenny B. Ay, umalis si Jenny B. Si Ate Arlene. Sino gusto bumasa ng point number 1 natin? Ako na. Si Ate Arlene. Lesson number 1. Honor and obedience reflect God's design. If you can read, actually yung wala. Kita nyo ba? Sige, basahin mo na din natin yung verse. Efeso 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang bilang pagsunod sa Panginoon. Amen. Thank you, Ate Arlene. Kung mababasa niyo yung Ephesians chapter 6, di isa sa mga verse na unang sinabi dito is about honoring your parents in the Lord, pagrespeto sa ating mga magulang, pag-honor sa ating mga magulang. And alam niyo ba na itong Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 hanggang 5 yata, chapter 1 hanggang 3 or 5, yung isa sa mga unang-una, I think unang-unang verse na sa ulo ko. Kasi naalala ko nung grade 9 ako, meron kaming, alam mo yung nakakapit na mga, di ba sa mga school, uso yung mga nakakapit na mga verse sa pader o kaya mga Bible verse na nakakapit sa taas ng blackboard. And isa yan sa mga nakalagay, yung Ephesians chapter 1. Kaya isa sa mga unang-unang verse na nabasa ko. And then, I believe in that kasi yung sa message na to. Kasi parang even, kung makikita natin, even yung mga hindi Kristiyano, pag nakikita natin na yung mga yun, yung mga even non-Christians, they honor and they respect their mother. Usually, mapapansin nyo talaga sa kanila na sila talaga yung lubos na pinagpapala ng Panginoon. Because actually, itong Ephesians chapter 6 verse 1 is also one of isang command in the Bible sa Ten Commandments na nakalagay doon, pero it is the only one who has a promise na merong pangako. Ito lang yung kaisa-isang command sa Bible na may kalakip na pangako. And even kagabi, magkausap kami ni Pastor Angel, sineshare niya ako, and then kinakausap niya ako tungkol sa bagay na to. Sabi niya, even na siya 60 years old na, nagpapakita pa rin siya ng respect, ng care, and ng honor dun sa magulang niya. Not because they always agree with one another, not because lagi sila nagkakasundo, pero that's God's command eh. Hindi siya reflection nung ginagawa ng magulang mo sa'yo, but it's a reflection of God's design para sa ating mananampalataya. Amen. Hindi mo nire-respeto, hindi mo ginagalang yung ibang tao, yung kapwa mo, not because kagalang-galang sila or ka-honor-honor sila. Hindi. You honor them, you are respectful toward them, ginagalang mo yung iba because that is God's design sa ating mananampalataya. Amen? Parang meron akong lagi narinig. For example, may isang tao na yung tao na yun bastos. Tapos ikaw, bilang Kristiyano, hindi mo siya babastusin, hindi dahil hindi siya bastos, kundi dahil ikaw, hindi ka bastos. Gets mo ba? It's not more about them, but it's more about your character and kung ano yung pagkakadesign sa'yo ng Lord. And alam nyo, ang relationship ng isang magulang tsaka ng isang anak is, alam mo yun, very complex and very complicated. Alam natin yan. Not all of us has a very healthy relationship sa mga magulang natin. Not every one of us ay merong loving or supporting parents. Not all of us has a masasabi talaga nating godly figure na magulang. Totoo naman yan. That's the reality. Hello, Carl. Hello, Genevieve. Yan. Sabi ko nga, hindi naman bawat isa sa atin merong loving, godly parents. Pero, alam nyo, let's obey the Lord in honoring our parents. And because it reflects God's
character, it reflects God's design, it reflects God's authority towards us. And sabi ko nga, ang ang isa sa mga nilo-look forward ko kasi dito is not only the promises of God na, na kalakip nung command na to. 'Di ba sabi ko, ito lang yung kaisa-isang command sa Bible na may kasamang pangako. And it just shows kung gaano kahalaga itong bagay na ito sa Panginoon. Kung gaano ito big deal sa Panginoon na inirerespeto natin ang mga ating mga magulang. Although I believe na sometimes meron tayong mga disagreements with our parents, meron tayong mga hindi natin, alam mo yun, hindi ka nag-agree na mama, dati pa naman yung ganang paniniwala o kaya ay, mama, ito kasi yung katwiran ko or papa, ganito kasi. Pero let us ask God, naturuan tayong i-honor ang ating mga magulang, magsumunod tayo sa ating mga magulang, and to respect them as God's commanded para sa ating lahat. Amen? Even in Colossians chapter 3, sa Colossus chapter 3, sabi dito, yan, sabi, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay. So, if we can apply this ang application nito is we must honor our parents and then encourage a healthy family relationship. Alam niyo ba na one of the main na ministry ba matatawag o main na actions or ginagawa ng kaaway is to always ruin family. Isa yan sa mga unang-una niyang pinapriority na sirain sa buhay ng isang tao is the family. Siguro because that is the smallest unit, yun yung pinaka-smallest unit ng community, nagsisimula talaga sa mga bahay. That is also the reason why in our church, in Ever Increasing Grace Candelaria, ang priority talaga namin is family. Ang priority talaga namin. Bakit? Di ba nasanay kasi tayo minsan na we share the word of God sa mga kasama natin sa jeep o sa school or sa isang community or mga kaibigan mo. Although there's nothing wrong with that. Maganda nag-share tayo ng word of God sa community natin. Pero sometimes ang pinaka nakakalimutan pa nating sharean is yung family natin. That's why kaya nung binigyan talaga ako ng Lord ng vision dun sa church natin, sa Ever Increase, sa EIG, is isa talaga sa mga tinarget natin is yung mga family. Kaya that is also the reason kung bakit ang inuuna nating mga i-reach out is yung, sa mga Bible study natin, inuuna nating nire-reach out sa mga visitation natin is family. And I think in the past few months, nakita namin yung result niya. Kasi kung makikita niyo dun if nakikita ko, based on my observation, na for example itong kapatid namin sister Diana, si Diana in-invite namin siya and then vinisit namin yung family nila, nagkaroon ng visitation, nakausap namin yung magulang, yung nanay niya. Ngayon isang buong pamilya na silang nadalo sa church, and the same way dun sa Digia family, the same way dun sa mga iba pang mga family. And I think that shows kung gaano kahalaga sa Panginoon, sa Diyos, kung ano yung idea ng family. Because I believe kasi dun unang kumikilos ang Panginoon sa pamilya. Amen? So, if we look at it, yung obedience kasi natin dito sa Panginoon, dun sa pagrespeto, pag-honor sa ating mga magulang, is not motivated by law, na dapat ganito ang gawin mo, dapat ganun ang gawin mo. But it is motivated by the love of Christ na natanggap natin. Amen? And sabi ko nga, ito ay mahalaga sa Panginoon to the point na bakit niya kailangan pang bigyan to ng bakit niya kailangan bigyan ng reward just for you to honor your parents. And I think it says a lot about how important family is for God. Amen? Amen, amen. Yan. Sige po. Yan. Sasabihin ko sana, i-comment nyo, family is love eh. Yan. Next one, point number 2 na po tayo. Lesson number 2 tayo. Sinong gusto bumasa? Ako na. Yan, sa Thursday. Recognize the spiritual battle. Yan, basahin na din natin yung verse nito. Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito.
sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Thank you, Ate Rosnel. Yan. Ito yung isa sa mga sinasabi ko kanina. Akala kasi ng ibang tao, kapag when we have struggle, meron tayong mga problem sa bahay, relationships, parang mga struggle sa buhay or mga problem or mga battle, akala nila it is just about, parang superficial lang siya or yun lang yung nangyayari sa atin sa physical. But alam nyo ba that our battle is actually, merong always spiritual battle behind it. And isa to sa laging mga isa to sa mga lagi kong share at isa sa mga lagi kong ine-emphasize sa mga nakakausap ko kapag nagbibigay ako ng advice sa kanila that our true enemy is on the spiritual at hindi yung tao. For example, meron kang hindi kasundo na nagkaroon kayo ng problem ng kuwari ng tatay mo o ng nanay mo o ng kapatid mo or even in church, ang kaaway mo doon, ang enemy mo doon, ay hindi yung ka-church mo, hindi yung tao, but the spirit behind it. Amen? Kasi kapag titingnan po natin, akala kasi natin, ang gusto ng kaaway, ang gusto ng demonyo is magkaroon ng lamat sa mga relasyon, magkaroon ng magkaroon ka ng problema sa sarili mo, magkaroon ka ng problema sa mga tao sa paligid mo, magkaroon ka ng problema on your finance. Pero behind it, merong spiritual entity na nakikialam dun sa buhay mo. Especially if you are a Christian, kasi sabi 'di ba sa Bible, if you are not for us and then you are against us. And then kung tayo ay kasama ng Panginoon, then technically we are enemy of Satan. Enemy tayo ng kaaway, enemy tayo ng demonyo. And he will try to find a way para sirain or magkaroon ng sirain yung mga buhay natin. Because that is his mission eh. Sabi niya sa John 10:10, the enemy came to steal, kill, and to destroy, pumatay, manira, at magnakaw. And that's why dito pumapasok yung importance ng prayer. Sometimes akala natin makukuha natin yung ma-resolve yung mga problems natin through our discipline, through planning, sa pagpaplano, sa disiplina, sa pamagitan lang ng willpower, sa pamagitan lang ng sarili nating diskarte na tinatawag. Pero I encourage everyone, and I want to emphasize this, na always pray for your situation. Mag-pray kayo, ipanalangin niyo yung sitwasyon niyo kasi you didn't know or hindi niyo alam na there is a spiritual warfare na nangyayari sa mga buhay natin. Amen? And it is not enough na magplano ka lang, na maging disiplinado ka lang, na magdiskartehan mo lang yung problema mo, but sirain natin yung kuta ng kaaway through prayer. Sirain natin yung mga gawa ng demonyo sa buhay natin sa pamagitan ng pananalangin. Amen? If we look at sa next verse natin, sabi sa 2 Corinthians 10 verse 4, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang maling pangangatwiran. Siguro kung meron akong gagawing analogy dito is parang sa chess. Although sa chess, ang mga nakakalaban mo talaga doon ay meron kang mga queen, merong mga king, merong horse, merong rook, merong pawn. So basically, ang laban is parang sa chess, pero you know that there is a real opponent playing behind the pieces. Nagigets nyo? Na minsan nagkakaroon ka ng problema, yung buhay mo, yung chess ng buhay mo, akala mo nagugulo siya, may tumatalo sa'yo or may kumakalaban sa'yo. Pero no, na merong spiritual force, merong spiritual entity behind it. Amen? That's why I encourage you, I urge you, especially if you are if you are struggling right now, if you have a problem, meron kang nangyayari sa buhay mo na bakit nagkakaganito ang buhay ko or ba't nagkakaletse-letse o kaya bakit ganito yung cycle ng buhay ko ngayon or if there is something that is bothering you right now, if there is something that nagbibigay ng kabigatan sa iyo, nagbibigay sa iyo ng hirap dun sa buhay mo, I urge you to pray for it and then speak your authority over your situation. Speak mo na walang gawa, walang pakana ang kaaway in my life. Sirain mo yung mga plans ng enemy towards your life and speak the name of Jesus because I believe that there is power in the name of Jesus. Amen?
And alam nyo, sometimes itong mga bagay na to, it comes from small things. I wanna share something to you. I wanna share something na, alam nyo ba, akala natin yung mga gawa ng kaaway, nagsisimula siya sa pamamagitan ng, bibigyan kita ng 100 million. Basta ibigay mo lang yung kaluluwa mo. Yung mga ganong dramatic na mga effects sa sa nakikita natin sa TV na patayin mo si ganito para maging kampon ka ni Satanas. But something like that. Akala natin ganun nagwo-work ang kaaway na parang dramatic palagi, na talagang malupitan yung mga gawa niya. Pero alam nyo ba, the works of the enemy in our life can start as simple as having hatred over someone. Na itong tao na to bilang suddenly, galit ka na agad dito sa tao na to. Or nagtatanim ka ng sama ng loob. Or yung pagre-resist natin sa prayer. Or even your akala natin simple laziness sa pagbabasa ng Bible. Or even in avoiding going to church. Nagigets niyo yung point ko. Hindi yung kilos ng kaaway sa atin, it doesn't always start with something big. Hindi siya nagsisimula na magpakamatay ka na or isang lamo na yung kaluluwa mo. Hindi ganon siya nag-work. It always starts with something small sa pamamagitan ng mga naririnig mo, sa pamamagitan ng nakikita mo, sa pamamagitan ng nararamdaman mo. That's why lagi tayong in-urge ng Bible to always filter kung ano yung pinakikinggan natin, to always filter kung ano yung pinanonood natin, always filter kung ano yung especially always filter kung ano yung pinaniniwalaan mo. Because through those small things, sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay, doon naggumagapang kaaway sa mga buhay natin. And then suddenly, marirealize mo na bakit ganito na yung sitwasyon ng buhay ko. That's why I urge and encourage everyone to always ask God for guidance. Lord, reveal your purpose. Lord, reveal your reason. Lord, bigyan mo ako ng wisdom, Lord, to understand my situation. Lord, para maunawaan ko, Lord, kung ano yung nangyayari sa akin. And then I believe, sinabi niya sa kanyang salita, kung ikaw'y nagkukulang ng karunungan, lumapit ka sa kanya sapagkat hindi siya madamot. And I believe in that. Sometimes hindi natin talaga siya hindi natin kayang resolbahin yung problema natin o yung sitwasyon natin or yung unwanted na circumstances natin sa mga buhay sa pamagitan lamang ng diskarte o sa pamagitan ng pagpaplano. Sometimes you need God's power, God's strength, and God's move in your life, because I believe na everything that is happening on this physical is also parallel to what is happening on the spiritual, because all truths are parallel. Ibig sabihin, kung may nangyayaring ganito sa physical mo, sa natural life mo, sometimes meron yung connection sa yung spiritual eh. Most of the times actually, may connection yan dun sa spiritual life mo. Tama, pag suddenly, bigla naging mainitin na yung ulo mo. Suddenly, nagkakalit-silit yung buhay mo. Suddenly, yung mga relationship mo nagfo-fall through. Nagfo-fall. Suddenly, yung sa trabaho, biglang nagkakaroon ka ng problem sa ganito. Suddenly, nagkakaroon ka ng financial problem. Akala natin, it is just on the natural. Pero everything, sabi ko nga, all truths are parallel. Kung ano nangyayari sa physical, there's always a corresponding thing or bagay na nangyayari on the spiritual. Kaya encourage you, resist natin yung pagdidepend on ourselves, but spend more time in prayer. Lord, I need your help. Lord, I speak your power over my life. Lord, I speak your power over my family. Lord, I speak your power over my decision. Lord, I ask for your wisdom, because I believe na kapag lumapit tayo sa Panginoon, eh hindi maiksi yung kanyang kamay to help us. Pwede bang i-chat natin din sa ating chat box? God is my help. God is my help. And I believe na ang Diyos ay hindi madamot to come, na kapag lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya tulungan. Sinabi ng Panginoon, kung ikaw ay kumatok, ikaw ay pagbubuksan. Kung ikaw ay humanap, ikaw ay makakasumpong. Kung ikaw ay humingi, ikaw ay pagbibigyan. Sabi nga niya kung ikaw ba bilang isang magulang, kung humingi ang anak mo ng tinapay, bibigyan mo ba siya ng bato? Kapag ba humingi yung anak mo ng isda, bibigyan mo pa siya ng alakdan or ng ahas. The same way, when we ask God, Lord, help me, sasabihin pa sa iyo ng Panginoon, bahala ka dyan, magsawa ka sa buhay mo. Hindi. When we ask God, He is the author of good.
That's why when we ask God for something good, I believe that God will supply good things in our life and He will help us. Kaya nga lumapit lang tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa kanyang salita, 'di ba? Lahat ng tumatawag sa aking pangalan ay maliligtas. Amen. And yung pagliligtas doon is not just our salvation, but even every moment, every day of our life, nandiyan ang Diyos para tulungan ka. Amen? Amen. Amen. Praise God. Yeah. So, believers have authority. Sabi dun sa next slide natin. Believers have authority in Christ over spiritual opposition. We are not losers. We are not, hindi po tayo mga talunan sa spiritual. Actually, kung mababasa natin yung Bible, if we read our Bible, akala natin, ano lang siya, natatapos, akala natin, parang dapat natin katakutin yung mga demonyo or yung mga demonic entities sa paligid natin. Pero alam mo ba, sabi sa Bible, we just speak the name of Jesus. You say, Jesus, Jesus, Jesus. Sabihin lang natin yung pangalan ni Jesus and they are trembling because God has authority over them. And the good news is, the Bible says that the same authority that raised Jesus from the dead, the same authority that Jesus has, is the same authority na binibigay sa atin ng Panginoon. That's why, i-practice natin yung authority natin. Hindi dapat tayo matakot sa kanila. It's on the opposite side. Sila dapat yung matakot sa atin. However, you must be aware of your authority. Na hindi ka kayang galawin ng demonyo, hindi ka kayang galawin ng kaaway, hindi ka kayang galawin ni Taning, ni Satanas. You just have to practice your authority. To pray, to cast out demon, and isirain yung mga kuta ng kaaway sa ating mga buhay. Amen? Amen. Amen. Sige po, last one na. We are now on the third part of our, wear the armor of God daily. Yan. Di ba pinag-aralan natin dyan sa Ephesians chapter 6, merong mga armor of God. Merong helmet, merong belt, merong pampaa. Sabi dito, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang pakana ng dyablo. If you look at, kung ba iisa-isahin pa natin to, medyo matatagalan tayo. But I want to emphasize yung isang bagay dito. Kung makikita natin, ang kaisa-isa na yung each armor kasi dyan, nagre-represent siya dun sa mga spiritual protection natin, di ba? Pero, kung mababasa natin na yung pang-offense talaga natin, panlaban talaga natin sa kaaway and to protect ourselves from the works of the enemy in our life, actually, it is the Word of God. It is the Word of God. And sometimes, marami pong mga tao na they do not pray, hindi sila nanalangin, hindi sila humihingi ng tulong sa Panginoon. And I want to say something na this has been revealed by God to me. And isa sa mga favorite revelation ko that I received from God, na sometimes the reason kung bakit ang isang tao ay hindi siya nananalangin has not something to do with laziness. Hindi talaga siya related sa pagiging tamad, hindi talaga siya related dahil wala kang karunungan. But alam nyo ba that our faith and our prayer are also connected with our pride. Sabihin mo nga sa chat, pride. Yan, sabihin mo dyan. Pride. Ano ibig sabihin nun, Kuya Kenneth? Bakit siya naging connected sa pride? Anong kinalaman ng prayer sa pride? Because when you go on your day without prayer, when you go on your week without prayer, when you go to somewhere, pumunta ka sa isang bagay, sa isang lugar, meron kang pinagplanuhan, meron kang ginawa, meron kang gagawin, without prayer, it is you saying na, I can do this on my own. I don't need the help of God. Kaya ko na to. And that's pride. It is pride na isipin na you can do it on your own, you can do it alone, na hindi mo kailangan ng tulong ng Panginoon. This is the same way na parang sa isang tao, sabi dito, a soldier entering battle without armor would be vulnerable. Believers also need spiritual protection. Ano ibig sabihin nun, Kuya Kenneth? Di ba pagka ang isang soldier, pumupunta siya sa isang battle, nagpe-prepare siya, di ba? Nagsusuot siya ng mga armor.
Kapag ang isang soldier masyadong mayabang or there is a pride in his heart, hindi siya nagpe-prepare. Hindi siya nagpumunta sa isang laban na prepared with armor because he believed na kaya ko naman to eh. Kaya kong ipagtanggol yung sarili ko without armor, and that is pride. It is the same way na all of us, the Lord is equipping us through word, through prayer, through obedience. Ini-equip tayo ng Lord sa pamamagitan ng mga bagay na to so that we are protected in whatever situation, anumang problema, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, or in every decisions that we have. The Lord wants to protect us through word, through prayer, through obedience, through wisdom, through guidance. Gusto tayong protektahan ng Panginoon. But the question is, tayo ba ay humihingi ng tulong sa Lord? And humihingi ba tayo ng tulong sa Panginoon upang protektahan niya tayo dito sa mga bagay na to? And tayo po ay magiging mas protected kapag po suot natin yung mga armor na to. When we listen to the Word of God, when we read the Word of God, when we spend time in prayer, ini-equip natin yung mga sarili natin na understanding and knowing na I cannot do it on my own. Hindi ko siya kaya, wala akong kakayanan, at kailangan ko ang tulong ng Diyos. Amen? And sabi dito, believers also need spiritual protection. Kung paano sa mga gera, kailangan nila ng armor the same way, all of us needs protection. So, yun, my encouragement for all of us is to always na wear mo yung armor mo, to always spend time in prayer, to always spend time in reading your word, and living your truth, and also strengthen your faith. Kasi sabi ko nga, we can do all this preparation, kaya magawa lahat ng mga preparation dito sa mundo na gagawin ko to, gagawin ko yan, ito ipe-prepare ko, ito ipe-prepare ko yan. Pero the Bible says na yung horse, sabi sa Proverbs, the horse prepares for the battle, but the victory is of the Lord. Tayo ang nagpe-prepare ng mga bagay-bagay sa buhay natin, whether it is a decision over your family, your relationship, your career, sa anumang decision mo sa buhay. May mga meron tayong mga preparation. Tayo yung nagpe-prepare, pero at the end of the day, the victory is the Lord, ay sa Panginoon. Yung victory ay nagmumula sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. So yun, that concludes our chapter 6 and the whole book of Ephesians. So I just want to share something na the whole message, and if I want to emphasize something on this message is hindi mo kaya. You cannot do it alone. Kung tiniisip mo na kaya mo yan sa pamamagitan ng sarili mong talino, sarili mong sipag, sarili mong kakayanan, sariling disiplina, you cannot do this on your own. Ask God for help because God is there to help you. Amen? Hindi mo kaya, pero kaya ng Lord sa buhay mo. Amen? Amen, amen. Sige po, tayo ay dumako na sa ating pagpipicture taking. Salamat sa lahat na nakasama namin ngayon. Thank you, Lois. Carl, thank you for joining us. Si Janelle, kasama pala natin si Janelle ngayon, si Ate Arlene, si Genevieve. And tayo muna yung mag-picture taking. Kamusta dyan na lang yung jogging? Si, dito? Napunta sa sinundo ako ni Dave. Kala ko sinundo ka ni V. Sige po, tayo mag-picture. Lois. Okay, picture tayo. 1, 2, 3. Yo. Number 6. Paano bang number 6? Ganon. Ganon. Ay, Illuminati yan. 6 tayo, 6. Paano ba? Yan, ganon. 1, 2, 3. Yo. Thank you po sa bawat isa. Alam nyo, pagka meron kayong mga tanong, gusto nyo malaman or gusto nyo tumawag sa akin anytime, anywhere, magsabi lang kayo. Kuya Kenneth, meron akong gustong itanong sa'yo. Gusto kong if you need guidance or counseling, pwede kayong mag-chat sa akin or mag-call sa akin. Or if you have questions about the Bible, meron kayong mga binabasa, pwede din kayong mag-chat sa akin. Pag-usapan natin yan. Yun. Salamat sa inyong lahat. Thank you, Ate Rosnel. Thank you, Carl, sa Thank pag-join. you. See you next Bye. week, everyone. Dapat pala sinama ko si May. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye, Lois. At Arlene, thank you sa inyo. Wow, ang cute. Wow.
Thank you po. Thank you, Genevieve. Yan. Bye-bye.